ko, since napalabas ka ng 100% na kapital, why not gawin mo yung negosyo 100% din? Kailangan aralin mo, maaral natin kung ano ang meron in network marketing. So, naging katulad nyo lang din ako, ma'am. Hindi agad-agad na agad ng sistema ng katawan ko kung ano ang meron in network marketing. Mahirap, yes, sobrang napakahirap. Kasi network marketing, may mga gagawin ka na hindi mo ginawa noon. Tama? Like what? Makikipag-usap sa maraming tao. Tama? Dati ma'am, kaya ko lang isa pag mag-chismis ng kaming dalawa. Pero pag makikipag-talk sa ganito, ma'am, pag maglakad pa lang ako dyan, ma'am, gumagano na. Para ka nagtala ka, nagkurug-kurug na. Hindi kaya na ang confidence ko na umarap sa maraming tao. Pero sabi daw nila, hindi kaya yaman hanggat hindi ka tumapayo sa harap. Sabi ko, ganun ba yun? O ano ba yung mga hindi natin ginagawa noon? Like mag-flyering. Degree holder kaya ako, nakapag-aral kaya ako, bakit ako mamimigay ng flyers? Tawag doon, pride. Pero ma'am, part ng sistema sa pag-build ng network mo, kailangan mong i-advertise yung negosyo mo. Kaya sa ayaw mo sa gusto, magpa-flyering ka. So sabi ko na naman sa pinsan ko, sige, gagawin ko yun kahit andun pa rin yung konting pride na mahihiya ka. Bakit? Nagtatalo yung isip mo, what if pag makita ko ng mga classmate ko, flyers, ano kaya sasabihin nila? Yun yung nasa utak ko nun. Pero ma'am, pinilit kong kinalimutan yun. Aanin ko yung pride ko kung walang laman ang bulsa ko. Tama? Kaya sabi ni Ma'am Chip, dito gagawin mo siya 100%. Ang good thing, may sistema na. Susundan mo lang, may proseso na, susundan mo na lang kung ano yung ipapagawa sa'yo. Ang importante, magsisimula sa decision mo. Kasi ang pinaka-bottom line naman talaga, ikaw. You. Tama? Kasi pag tatanungin ka, sino gusto yumaman? Ikaw man din. Hindi naman ibang tao. Sino gusto yumaman? Siya. Alam mo, siya. Ako eh. So again and again, importante pala ang decision making. Kasi lagi ko nga sinasabi sa inyo, ang success, it's a matter of decision making. It's up to you to decide kung gusto mong mag-succeed or gusto mong mag-fail. So ma'am, kaya nga sabi ko, nung tinanong ako ng pinsan ko way back 2013, naging klaro agad sa akin na gusto kong yumaman. Kaso lang, ang nagadula sa akong utok, kanagong, kaya ba na ako ni? Makakayanan ko ba ang ipapagawa sa akin? Masusurvive ko ba yung pwedeng problemang mapagdadaanan ko sa pag-build ng network ko dito? Ma'am, lahat ng tanong mo nasa isip lamang yan. Kung hindi mo talaga siya gagawin, hindi mo talaga yan siya masusubukan. Sabi ng pinsan ko, it's a matter of mindsetting pa rin. Mindset mo, you need to change your mindset na dapat ngayon pa lang, alam mo na sa loob mo na dito yayaman ka. Na alam mo, matatamaan mo talaga yung success. Tama? Normal na magduda. Ako ma'am, nagduda din ako kung kaya ko ba. Nagduda din ako kung maniniwala ba yung mga tao. Kaso nga lang ma'am, di ba duda means di uunlad, di aasenso? Kailangan tanggalin mo yung duda sa katawan mo. Kaya naman mag-reflect magod yan, ikaw member na nagdududa ka. Paano ka makakapag-engganyo ng maraming members o maraming client, kung ikaw mismo, dudang-duda ka ba? Tama? Hindi ka makakapaghataw ng karang-hataw na todo. Bakit? Nung tinanong ka bigla, wait lang, i-question mo agad sa inyo mo, tama ba ginagawa ko? Bakit? Kasi nagdududa ka, hindi ka nakabuelo. Ang takot, normal lang yan. Lahat naman ng tao natatakot nung nag-umpisa. Lahat ng top earner, lahat ng kumita ng malaki, ma'am, nagsimula din kami sa takot. Even press money na simulan ang Unified, natakot din yan nung umpisa. Pero since karagong, sa'yo tawag ko, andun yung gigil, andun yung gusto na gawin yung gusto niyang gawin, tama? Yung gawin niya kung ano yung nararapat, nilabanan niya yung takot.
makikipag-usap ka sa isang client, malaking client, di ba matatakot ka? Pero pag once na na-survive mo yan, kahit ilang malalaking tao pa ang kakausapin mo sa sunod, hindi ka na matatakot. Bakit? Sa kanya pa lang na-survive mo na. Ikaw pa rin. Walang ibang gagawa, ikaw pa rin. Labanan mo lang yan. Tama? At saka, kailangan, since nag-decide ka na, every time you share the business, andun dapat yung pagiging baliw mo. Baliw ka lang. Kasi lahat na naging successful man, baliw lang din. Kasi na-excite sila ba? Na-vision agad nila na eto, pag ginawa nila, eto yung mangyayari sa kanila. Nagiging excited sila. Kasi alam na nila na doon sila papunta. Parang katulad lang din yan ng isang kwento. Matuto na ako magkwento ngayon. May magkumari. Ang magkumari, naglalakad sa isang palengke. Ngayon, yung isang kumari, biglang napahinto sa stall ng mga kamote. Ngayon, sabi ng magkumari, wait, kumari, ito muna tayo dito, may nakita akong kamote. Alam mo, kumari, sa tuwing nakikita ko ang kamote, naalala ko si kumpare. Bigla niyang hinawakan yung pinakamalaking kamote. So, naalala ko talaga si kumpare. Sabi naman ng isang kumare, ikaw naman kumare, para ka namang bastos. Bakit? Ganyan ba kalaki ang kay kumpare? Sabi ng isang kumare, hindi kasi ganito kadumi ang kay kumpare. Anong lesson doon? Kamote. Parang, ano lang yun? Alam mo yung, hindi pa nangyayari, pero pag naisip mo, na-excite ka, natutuwa ka, kasi alam mo, na-picture out mo na. Ganon din yun, yung pag-abot ng success. Kailangan, kahit wala ka pang kinikita, pero alam mo na yung daan na tinatahan mo, tama yun, tumuloy ka. Kasi yung, hindi naman nagmamatter sa kalupitan agad eh. Member ka. Minsan natatakot ka kasi andun na lalabas yung, andun na papasok yung minsan nagsiself-pity ka. Kasi apply, hindi naman ako katulad mo, ganito. Mali yun. Huwag mong tingnan yung kahinaan mo. Instead, gawin mong motivation yun na magiging kaya mo kung anong nakaya ng iba. Tama? So, ma-excite ka lang. Kaya every time you talk to your client, andun yung gigil, andun yung baliw ka. Bakit? Pag ito nag-pay, pag ito dumami, naku, pangarap ko matutupad talaga. Kaya yung iba, pag natuto, wala pa nag-ana, naguslot ng papel. Bakit? Sa sobrang diin ng ballpen, sa kabaliwan, dahil sa gigil, alam mo ma'am, hindi niya pala alam, butas na pala yung papel. Bakit ramdam mo eh? Tama? Ramdam mo kung ano yung pwedeng ibigay sa iyo pag ginawa mo talaga siya ng tama. Ikaw pa rin. Ngayon, nakita mo na, nandito posible kang yumaman, gawin mo na siya. Huwag ka nang magbigay pa ng huwag ka nang mag-ano pa ng reservation sa katawan mo. Kasi minsan yung iba, kaya nagiging mabagal kasi maraming baggages. Tama? Hindi na makapag-take off kasi andun yung baggages sa katawan niya. Ang daming problema. Ang daming dinadahilan. Most especially pag pinapatawag ng apply, training. Baguhan ka, hindi mo pa alam. Attend training. Wala na. Doon na nag-uumpisa yung kasi. Kasi apply. Hindi ako makukumunta. Wala akong pamasahe. Kasi apply. Meron akong regs. Lahat na kasi apply, umuulan. Again and again. Pag ikaw nag-e-excuse, hindi ka naman nag-excuse sa apply mo. Saan ka nag-excuse? Sa pangarap mo. Anong sabi ng isang coach? Narinig ko siya noon, sabi niya, pag nagdadahilan ka na hindi makakapunta sa training na wala kang pamasahe, apply, wala man kasi akong pamasahe, magkano ba pamasahe mo? 45 pesos. Mag-quit ka na. Bakit? 45 pesos na hindi mo magawa ng paraan, 1 million pa kaya na pwede mong kitain mas lalo. Again and again, it's a matter of decision making. So ngayon, nakita na natin na si Unified Products and Services,
is the only way para makuha natin yung mga pangarap natin. Sundan mo na lang. Kasi dito wala namang overnight success. Tama? Walang elevator to success. Meron tayong prosesong tatahakin para mo makuha yung pangarap mo. Maganda dun, ma'am, given na lahat. In fact, ang ginagawa nga ng company ngayon, together with our trainers, okay lang bang isa sa palakpakan natin dito, si Sir Third? Isa sa maswerte ang Cebu. Bakit? Meron tayong OIC na pwedeng mag-assist at mag-guide sa atin dito. Samantalang iba, wala pa talaga. So, we're very blessed. Kulang na lang ikaw. Tama? Tayo na lang. So, walang rason na hindi tayo makakapunta balik-balik sa office. Kasi lahat ng pwedeng matutunan nandito sa loob ng office. Yes! Tama? Tama. May eraser. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo ang topic na ito. Dati man, hindi ko siya masyadong ma-internalize. Naririnig ko siya, nakikita ko siya, akala ko alam ko na, yun pala, kulang pa yung kaalaman ko when it comes to this topic. Sabi ko nga kanina sa inyo, ang success walang shortcut. There's no elevator to success. We need to take the process. Tama? So, we have the ladder to success. Sabi ko nga kanina sa inyo, magsisimula yan sa iyo. It's a matter of decision making. Mag-decide ka na. Gusto mong yumaman, mag-decide ka. Natatahakin mo yung proseso patungong pagyaman. Kasi, kung gusto mo lang, nag-pay ka, at bukas yaman ka, ako na mismo masasabi, itulog na, bangungutran na. Tama? Kasi ang minsan yung iba, pag tinatanong, sino gusto yumaman? Ako! Ang daming gustong, nagsitaas ng kamay, gustong yumaman. Pero nung nalaman na meron palang prosesong susundan, merong mga kailangan gagawin, nung nakita na nila, yung pwede maging journey lang, biglang huminto, bakit ayaw nilang mahirapan? Wala namang ganun. Lahat ng entrepreneur, lahat ng nag-billionaires club, even press money, bago niya nakuha yung success, ang daming struggles na napagdaanan. Pero again and again, ang ano doon, bottom line doon, ikaw pa rin kasi ang mag-decide. Pag nagaba ka, tayo mo lang. Pag nasaktan ka, iiyak mo lang. Tomorrow is another day. Kaso lang, ang iba naging emo na eh. Hindi lang sinipot, ininjan lang, ayoko na din. Nakalimutan yung why nila. Nakalimutan yung reason nila bakit atito sila. Nakalimutan nila yung reason bakit nila gagawin ng seryoso unified. Kasi sa simple problema lang na na-encounter, give up agad. Wala namang ganun na madalian. Lahat pinaghirapan at ang pinakamasarap na makuha mo yung success, na pinaghirapan mo siya kasi at the end of the day, magiging success story mo na lang siya. Ikukwento mo na lang sa member mo na okay lang yan. Kung anong napagdaanan mo ngayong hirap, yan din yung napagdaanan ko ngayon. Ay, napagdaanan ko yan noon. Para naging reflection na lang. Na kung saan, dun mo mas napapatibay yung loob niya, bakit namomotivate mo na lang siya at na-i-inspire. Tama? So, lahat, di ba? Failure is part of success. Kung na-fail ka, lesson learned yun, experience yun, di, adjust lang. Hanggang sa matamaan mo talaga. Tama? So, magsisimula yan sa'yo. Ngayon, ikaw, kailangan, para makuha mo yung success na yan, kailangan mo magkaroon ka ng good learning attitude. Good learning and listening attitude. Sabi ko nga, may sistema na. Gawa na yung sistema ni Unified. Hindi mo na kailangan pang i-question. Kasi maraming yumaman. Maraming nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng bahay, nabago yung buhay, nagkaroon ng savings, nakapag-travel, even outside the country. Means to say, proven na. May nakakuha na. So, anong gagawin mo na lang?
kilalanin yung negosyo na meron tayo. Kasi mahirap naman din pag ikaw pumasok sa isang negosyo na hindi mo rin kabisado. Kasi ang naging meron ka, gahi laging ulo. Nagkaroon ka kasi ng sarili mong sistema na nung time na sinabi ng apply, eto muna gagawin mo, sabi mo, eto ang tama apply. Na nung time na sinabi ng apply, o eto muna, dito muna tayo. Pero sabi mo, parang mali yan, eto tama apply. Kaya nagiging mabagal. Makinig ka lang. Lahat maging empty ka para lahat ng sasabihin, ituturo ng apply, maa-absorb agad ng utak mo. Tama? Kasi hindi naman agad galing yung tinatanong kung gaano ka kagaling, gaano ka kalupit. Ang importante, gaano ka kabilis matuto. Pag meron kang tamang attitude, nagiging madali ang learnings. Tama? So, pag wala ka pang ganyang attitude, hindi naman siya agad-agad instant. Pag ganon, nag-ano na dahil ko, nag-transform na dahil ko nga, na anak ko yung aning attitude. Di naman siya yung anak na agad-agad. Process pa rin siya. Pero at least ikaw, andun yung acceptance na kaya mong baguhin. Na kaya mong mag-adjust for the sake na makuha mo yung tamang sistema. Kasi di ba gusto mong maging mabilis? Yes. Di ba gusto mong makuha agad yung success? Yes. E di makinig ka. Makinig ka. Lalong-lalo na, the moment na lumalaking grupo mo, mas lalo kang makinig. Kasi pag tinanggal mo yung attitude na GLLA, kasi ito yung naging common reasons or mistakes. Pag lumalaking grupo, saka naman nawawala. Kasi ang isa sa nawala sa kanila, ang pagkakaroon ng GLLA at the same time, yes, upline attitude. Kasi akala nila nagiging magaling na. Pero nakalimutan nila na part pa rin ng sistema, kailangan kong makinig pa rin. Yes. Na kahit marami ka ng alam, makinig ka pa rin. Kasi minsan akala mo lang marami ka ng alam. Tama. Pero ang totoo, pag may narinig ka sa isang speaker, doon mo marirealize, hindi ko pa pala alam yan. Tama? So, maging empty ka lang lagi. And be humble all the time. Tama? Hindi pwedeng kung gano'n lumaki yung laman ng bulsa mo, gano'n din ang paglaki ng ulo mo. No. Bakit? Yung blessing ni Lord, isang ganyan lang yan, pwede yung mawala sa'yo. Tama? At huwag mong tingnan kung ano yung status ng upline mo. Kung mas mayaman ka ba sa kanya o mahirap? Mas matanda ka ba o bata ka ba sa kanya? Kasi minsan doon din nagmamatter bakit nababagalan. Kasi ang tinitingnan niya ay ang upline mo kasi ganito. Tingnan mo yung upline mo na siya ang nauna sa'yo. Si siya ang nauna sa'yo, for sure, alam niya na kung anong ituturo niya sa akin. Kasi kung ano man yung naging mistakes ng mga upline, as much as possible, hindi na dapat ma-encounter nating mga downline. Naintindihan? Yes. So, it's a matter of having a right attitude pa rin. Ngayon, nagiging madali sa'yo. Tama? Kasi diba, nagsimula sa'yo, nag-decide ka, nasundan mo siya kasi nagkaroon ka ng tamang attitude. Ang next na gagawin mo, learn the business. Kaso nga lang ang iba, nag-join na-excite. Akala nila, pag-join nila, yayaman agad. Kailangan natin niyang matutunan. Kailangan mo munang i-learn. Sabi nga, before you earn, you master or you need to learn. Ang pinakakapital natin dito, hindi naman yung 4998. Ang pinakakapital natin dito, yung learnings. Yun yung foundation mo, yun yung magdadala sa'yo. Kasi paano ka makakapag-pay kung wala ka din alam? Mahirap naman ikwento yung negosyo, mahirap naman i-share yung negosyo na hindi mo din kabisado. Kaya minsan doon nga lumalabas yung nawawalan ka ng self-confidence sa sarili mo. Bakit? Hindi mo kasi alam ang ginagawa mo. Pero pag inalam mo yan, magiging madali na lang. So ano yung mga kailangan mo? Aralin.
Our business is very, very, very basic. Huwag mong gawing complicated. Basic, ano yung basic subjects natin? OME, Opportunity for New Entrepreneurs, Technical Web Tool Orientation, USAP Training, Unified Skills Assessment Program, DOT. Ito yung mga basic na kung saan kailangan natin niyang matutunan. Kailangan talaga natin niyang matutunan. Bilang member, bilang dealer, it's our responsibility na alamin natin yan. Kasi again and again, business mo to. Business natin to. Kaya ka nga nag-decide, kaya ka nga nag-join kasi negosyo mo to. Yes. Tama? So, ang ginagawa ko noon, ma'am, ONE, scripted lang, di ba yan? Mahirap ang aralin na i-memorize mo lang yan. Di ba hindi? Alam niyo ma'am, anong ginagawa ko noon nung nag-uumpisa ako? Gusto ko lang i-share sa inyo. Ang baby ko noon na eldest, 1 month old pa lang si Samantha. Ngayon, kasi sabi ng apren ko, tinuruan na ako, binigyan ako ng script. O next time na magkikita tayo, mag-present ka sa akin. Di ba kakabahan ka? Yes. Kasi mag-present ka daw sa harap ng apren mo. Ma'am, ang pinapraktisan ko noon, yung 1-year-old na baby ko, sabi ko, may pangarap ka ba? Inaral ko siya, ma'am. Ilang bond paper ang nakrumpled ko kasi mali yung ginagawa ko. Pero hindi ako nag-stop. Kasi sabi ko, paano ko matutunan kung hindi ko siya ipapractice? Ang ginagawa ko pa nun, ma'am, humaharap ako sa salamin. The moment na na-memorize ko na yung script, yung pinaka-umpisa, kasi di ba magmamindset ka, then yung drinks, lahat na. Pag yun nakabisado ko, ma'am, ang next na inaaral ko, yung facial expression. Importante din kasi yun. Kasi mahirap naman, nag-talk ka sa client mo, nang murag istorya ka niya. Basta ikaw, maka-istorya lang po ka, basta i-memorize mo lang din. Mahirap man din ang ganun. Kasama yung facial expression. Bakit? Pagbalik ka, pwede ba, Sir, gabi. Tingnan, grabe, pero wala, kalutay-lutay ang mukha mo. Diba? Paano ba mag-bring a nice upline? Dapat, ano yun, kopya ko. Our business is copy-paste business. Yes. Kailangan matutunan, pati yung hampas-hampas ng upline, pati yung paghampas sa word, aralin mo yan. Tama. Bakit? Diyan umaman si upline sa pampas-hampas niya. Baka yan na lang ang kulang. Tama. So, ginagawa ko nun, marap ako sa salamin. Hi ma'am, good morning. Uy, ulitin ko na naman. Ganon, practice makes permanent. Yeah. Practice makes perfect. Yun siya. Kung natatakot ka na humarap agad sa apren mo, ang ginagawa ko nun, ma'am, mama ko, maupo, may pangarap ka ba? Sabi ng mama ko, buang. Hindi naman ba? Pakinggan mo lang ako, ma'am. Tingnan mo kung convincing na ba yung power ko. Kasi even yung pag-convince, pinapractice yan. Hindi lang kasi yung mag-present ka na kabisado mo na lahat. Ando na yung facial expression, okay na. Pero kailangan mo rin matutunan how to convince your client. Para mapapako mo siya. So, ginagawa ko ganito. Ano naman? Out of 10, pila na ko? 2. Ulit. Kaya ang dami kong nasasayang, okay lang. Kasi doon ako natuto. Kasi kailangan Kasi hindi naman all the time iaasa yan sa upline. Kasi ang upline isa. What if ako upline, kayo lahat downline? May client ka. Paano ako? Wala na akong boses. Hindi ko kakayanin mag-isa. Kaya kailangan mo rin yung matutunan. So, again and again, responsibility natin bilang dealer na alamin mo yan kasi negosyo mo yan Most especially the ONE. Kasi sa ayaw mo sa gusto, may magtatanong talaga sa'yo, ano ba si Unified? Paano kung hindi mo inaral? Naging dependent ka na lang sa upline mo. Sir, balik ka na lang bukas. Kasi bukas mapupunta ang upline ko. Bugbugin kita ngayon. Hindi naman pwedeng ganun. So, magsisimula pa rin yan sa'yo. Pag uwi mo sa bahay mo, pag hindi mo siya alam, aralin mo, practice ka muna. Pag nakabisado mo na, aralin mo yung pabaliktad. Step by step kasi siya. Ang pag-learn sa negosyo, bit by bit. Hindi siya isang kain lang. Kailangan mong chop-chopin
din yan, step by step yan. Aralin mo, pag hindi ka pa marunong pabaliktad, aralin mong 1 to 10, A to Z. Alam niyo ba ma'am, may napapihin ako na dahil sa pinabaliktad ko lang. Bakit? Skills yun eh, hindi lang nakakagawa ng ganun eh. Yun yung isa sa advantage natin mga network marketer. Bakit? Pag may makita ka marunong magbaliktad, networker talaga. Tama. Kasi tayo na nakakagawa yan eh. Sabi ng client ko, ma, napapihin ako. Hindi naman sa Unified kasi marami akong negosyo. Magpipihin ako kasi marunong kang magbaliktad. Sabi ko, ano ka ma? Ang hirap kaya yan. Oo naman, mahirap yun, pero kung ito naman lang, aralin ko na lang ng aralin para hindi na ako magsaya ng oras para mag-explain ko, hindi, ipakita ko na lang sa iyo, marunong ako magbaliktad. Tama? Again, part pa rin yan na learning. Technical. Mas lalo na yan. Kasi, kahit hindi ka agad marunong mag-explain, pagkabisado mo yung system mo, nakakapag-close deal ka rin. Yes! Kaso nga lang, karamihan sa mga nagko-complain, wala talagang training eh. Walang alam eh. Kaya pag may mga downline tayo, na mahilig mag-complain or baka katabi mo, ibig sabihin, bibihira ka lang nasa office. Client, bakit patamang ka? Hindi ikaw, katabi mo. Sino yan? Ay, nakajulay din. Pero tinood yan na. So, kailangan mong kabisaduhin, especially the technical. Bakit? Yun yung magiging ano mo din eh, pangbato mo din eh. Ma'am, grabe, hindi mo na memorize yung OA eh. Ma'am, pero pag open mo sa system mo, kabisado mo na lahat. So, hindi ka matatakot. Tama? Kasi, alam mo yung pasikot-sikot. Aralin yan, useless ang system mo pag hindi ka marunong mag-book, ilabay na. Bakit kailangan mo yung aral? Eto ma'am ha, sa pag-network, eto tip lang din. Diba sabi ko kanina sa inyo, 20% lang yung traditional, 80% yung pag-network. Hindi ko naman sinasabi, ayoko may misinterpret nyo. Diba sabi ko, gagawin natin siya ng 100%. It doesn't mean na, kasi sabi mo mag-network lang, mapapabayaan na to. No! Kailangan natin yung 20%. Bakit? Ito yung magsusustain sa panggalaw natin kasi magne-network ka. Kaya wala pwede maging rason na hindi ka makahataw kasi wala kang panggalaw. Ilagaw ang system. Tama? Meron pang 20% doon. Pag ikaw kumita kasi inaral mo ang technical web tool orientation, nakakapag-book ka ng ticket, may panggalaw wala? Meron. Simpleng insurance lang ko. Sabi ko nga kanina sa downline ko, maraming pwedeng kitain malaki sa insurance kung alam nyo lang talaga. Gusto nyo i-share ko? Ito tip lang nga. Out of the topic na to. Insurance kasi ginawa, gusto ko lang i-share. Ginawa ko kasi dito sa downline ko. Yung insurance natin, di ba, worth of 80 pesos, premium. Yes. 380 pwede mong ibenta. Tama? Yes. Ngayon, pag wala kang panggalaw, busy ka. Ang gawin mo, maghanap ka ng agent. Yan. Eto, tip na yan na. Maghanap ka ng agent. Pag hindi mo alam ang gagawin mo, matatakot ka. Paano? Sir, okay lang ba sa'yo gawin kitang ticketing agent ko? Pwede mong sahurin 10,000 per month. Di ba, pag hindi mo alam gagawin mo, hindi mo kayang sabihin yung sasahuran mo siya ng 10,000. Kasi pwede mo sabihin, musulto kung 10,000, wala niya akong income. Tama? Pero pag alam mo kung ano yung gagawin mo sa kanya, hindi ka matatakot sa 10,000 na kapalit na sasahurin niya. Saan ka nakahanap ng agent na hindi ko nakutahan? Wala. Halos lahat ng agent may kota yan. Eh di magkota ka din. Sir, sahod mo 10,000, pero kailangan mong makakota ng 70 to 80 insurance per month. Ngayon, wala lang akong calculator, tulungan ako. Tingnan natin ha, tanggalin na lang natin yung 80 pesos na premium. 300 times 80, magkano naman? 24,000. Kumita ka ng 24,000 kasi nasold ang agent mo less
na sahod na magkano naiwan sa'yo? Kita o hindi? Kita! As simple as that. Isang agent pa lang. O kahit sabihin mo na lang, parang hindi naman achievable ito. Pero ma'am, kung i-divide mo yan, 80 per month. Kasi it's a matter of computation lang ito eh. 80 insurance per month. Di ba in 1 month we have 4 weeks? Yes. 80 divide 4. 20. So 20 lang per week. Divide natin into 7 days. 20 divide 7 days. 2 or 3. 3 insurance per day. Imagine. Sabihan mo yun, agent mo, ma'am, anong gagawin mo? Punta ka dun sa TODA. Lahat ng tricycle driver, ilan yan sila? 3 lang, kahit 3 lang. Mahit, hindi. Mahit, tawag doon, diskarte. Kaya walang rason na hindi mo siya, wala kang panggalaw. Kasi sa insurance pa lang, solve na solve. Isang agent pa lang, what if? Naghanap ka ng 5 agent. Talaga? O, sabihin na natin, kahit hindi na lang 70, 50 na lang para mas achievable sa kanya. Ito natin, times 50 na yan, 15,000. Kahit kitain mo ang 5,000, ang punto doon, hindi ka naman nag-effort, siya naman ang nag-effort. Yeah. May natutunan? Yes! Actually, yun lang. Thank you, sir. Yes. So, importante pa rin yung technical method orientation. Kasi, kailangan natin matutunan how to maximize our services. Yes. Kasi hahataw ka, posibleng mawawalan ka ng panggalaw, pero pag once na maximize mo, yung services na meron si Unified, ako na mismo magsasabi, imposibleng hindi ka magkaroon ng panggalaw. Kasi noon, nag-start ako 2013, ma'am, grabe. Ang ways lang namin para magkaroon ng panggalaw, magbenta kami ng retailer activation SIM, card. Di ba ma'am Karin? Yung green? Worth of 300. Ang diskarte namin noon, binibenta namin 300 ay 200 plus 100 load. Ganun na lang para masolve namin. Ang malupit pa dyan, hindi pa kasing ganda na kung ano yung system natin ngayon. Man, grabe ang system namin noon. Loadan kita, bukas pa darating. Sabi ng client, man, hindi pa dumating. Ma'am, dadating yan, wait lang. Hindi talaga dumating. Sige ma'am, ibigay ko na lang yung